Mula nang magkaroon siya ng malay, namuhay na si Marco kasama ang kanyang ama sa kagubatan. Wala siyang kalaro, wala siyang mga kaibigan. Ang ama lang niya ang tanging kasama niya sa araw-araw. Pumupunta ang kanyang ama sa gubat para mangaso at iniiwan si Marco sa simpleng kubo. Para sa kanyang proteksyon, laging may dalang baril si Marco. Ngunit sa katotohanan, pampalakas lang ito ng loob niya, dahil hindi naman talaga niya alam kung paano ito gamitin. Ang ama ni Marco ay isang tahimik na lalaki at napakadalang magsalita. Kapag hindi siya nangangaso, madalas din siyang lumalabas para maglagay ng patibong. Kaya, si Marco ay naiwan mag-isa sa bahay, nagbabasa ng libro at nakikinig ng musika. Bagamat bata pa, natuto na si Marco na alagaan ang sarili, at masaya siyang maglaro mag-isa. Sa braso ng bata ay may markang hugis M. Inakala ni Marco na ito ang inisyal ng kanyang pangalan, kaya, mahal na mahal niya ito. Plano pa nga niyang ukitin ang letrang M sa puno malapit sa kanilang bahay. Ngunit nang handa na siyang gawin iyon, biglang lumitaw ang kanyang ama mula sa likuran at tinakpan ang kanyang bibig. Sinabihan ni Marco na hindi niya dapat gawin iyon. Natatakot ang ama na ang pagsusulat ni Marco ay magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Napakabata pa ni Marco ngayon at alam ng ama na hindi niya kayang protektahan ang kanyang anak sa lahat ng oras, kaya tinuruan niya si Marco na matutong magtago sa kagubatan. At huwag na huwag hayaang matuklasan ng sinumang kaaway ang kanyang presensya. Hanggat hindi nagiging sapat ang lakas ni Marco, hindi niya mahahanap ang sarili niyang diwata. Sa tuwing sinasabi iyon ng kanyang ama, nagiging napakamasunurin ng batang si Marco. Dahil iyon ang nakasulat sa aklat ng mga dahon ng puno, ang paboritong aklat ng mga kwentong pambata ni Marco ang tanging sandigan niya sa buhay. Sa aklat na iyon, may mahiwagang kagubatan na magpoprotekta kay Marco. Iiligtas siya nito sa anumang kapahamakan. Isang araw, habang naglalakad ang batang si Marco sa gubat, ay nakakita siya ng isang sasakyan. Nakaramdam siya na may tao roon, ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit para tingnan ito. Pag-uwi niya sa bahay noong gabi, iginuhit niya ang nakitang sasakyan sa kanyang diary. Nang paulit-ulit, sa huli, hindi na napigilan ni Marco ang kanyang kuryosidad. Habang hindi nakatingin ang ama, nagdahilan ang bata na lalabas para kumuha ng tubig at palihim na lumapit sa trailer truck. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang mga gamit sa loob ay maayos na nakasalansan. Mayroon pang ang mga laruan ng bata. Biglang may aninong lumitaw sa madilim na loob ng trailer. Nagulat si Marco at mabilis na umatras habang papalapit ang taong iyon. Nang makita ni Marco ng malinaw, isa rin pala itong bata na nagsabing nalulungkot siya. Naramdaman ni Marco na walang masamang intensyon ang bata kaya ipinasuot niya rito ang kanyang earphones para makinig ng musika. Ito ang unang pagkakataon na nakinig ng musika ang bata, kaya naman nagulat siya ng husto, pero agad din siyang napangiti pagkatapos. Dahil sa paglubog sa mundo ng musika, naging magkaibigan ang dalawang bata. Kahit na mabagal magsalita ang bata at tila hindi gaanong matalas ang isip, napakabait niya. Miko ang pangalan ng bata, nagsisimula rin sa letrang M ang pangalan niya kaya natuwa si Marco. Ipinakita pa niya kay Miko ang marka na hugis M sa kanyang pulso. Para ipakita na magkaibigan sila, gumuhit si Marco ng letrang M kay Miko. At sinabing magkatulad na sila ngayon. Ibinigay ni Miko ang paborito niyang laruan kay Marco para paglaruan. Gabi na, natatakot si Marco na pag-alitan ng kanyang ama kaya dali-dali siyang umalis. Sa sandaling ito, isang anino ang tahimik na lumitaw sa likod ni Marco. May likas na reaksyon si Marco sa panganib. Tumakbo siya sa mga damo at lumingon. Nakita niya ang isang babaeng may baril. Nakatayo sa likod niya. Nakita ng babae na bata lang ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Ang babaeng ito ang ina ni Miko. Nang makita niyang hawak ni Marco ang laruan ni Miko, naging mas mabait na ang pakikitungo niya kay Marco. Tinanong ng ina ni Miko si Marco kung tatay niya ba ang lalaki sa gubat. Bukod sa inyong dalawa, may iba pa ba? May ina ka ba? Ito ang unang pagkakataon na naisip ni Marco kung bakit wala siyang ina. Binigyan ng babae ang bata ng isang supot ng prutas at hinatid si Marco palabas. Hindi lumayo si Marco. Nanatili lang siya ng tahimik malapit sa bahay ni Miko. Nang makita niya, ang babaeng malambing na yamakap kay Miko, nakaramdam si Marco ng matinding inggit, at naisip niyang siguro ay napakasaya na may akap ng ina. Hindi nagtagal si Marco dahil natatakot siyang mahuli, itinago lang niya ang larwang bigay ni Miko. Bitbit ang supot ng prutas ay umuwi siya, pero nakalimutan pa rin ni Marco na kumuha ng tubig kaya pinagalitan siya ng kanyang ama. Mabuti na lang at nakita ng ama niya ang supot ng prutas na dala niya. Inakala ng ama na kaya nakalimutan ni Marco ang tubig ay dahil namitas siya ng prutas. Pinatawad siya nito ng nag-aalinlangan. Sa susunod na kumuha siya ng tubig, kinuha ni Marco ang itinagong laruan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita pa niya ang ina ni Miko ng ilang beses. Dahil sa natatanging lamang ng babae, lalong na-miss ni Marco ang kanyang sariling ina. Bagamat hindi pa nakikita ng bata ang kanyang ina at tanging sa litrato lang mula sa kanyang ama ito nakita.
Siguradong ang ina niya ay kasing amo rin ng ina ni Miko. Sa huli, hindi na napigilan ni Marco ang sarili at sa unang pagkakataon ay kusang tinanong ang ama kung may ina ba siya. Hindi sumagot ang ama ni Marco at palihim na lumabas para mag-video gamit ang motorsiklo sa gabi. Hindi na naglakas loob si Marco na magtanong pa at idinaan na lang sa pagguhit ang kanyang nararamdaman. Nang araw na iyon, lumabas ang ama ni Marco para mangaso gaya ng dati. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang dagandong mula sa malayo, at tila may mahinang tunog din ng putok ng baril, kaya sinabihan niya si Marco na, "Magtago ka, habang ako naman ay magdadala ng baril para tingnan ang sitwasyon." Hindi lumayo si Marco, nagtago lang siya sa damuhan at nakita ang ina ni Miko, na nakayuko hindi kalayuan, puno ng sugat ang katawan. Hindi nagtagal, dumating ang ama ni Marco at binaril nito ang ina ni Miko. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot kay Marco. Hindi niya akalain na ang kanyang ama ay isang malupit na tao. Nagmamadali siyang tumakbo pauwi, at humiga sa kama, nagkunwaring natutulog para hindi malaman ng ama na nakita niya ang malupit na tagpong iyon. Pag-uwi ng ama ni Marco, naging mainitan ang ulo nito at sumisigaw na parang nawawala sa sarili. Takot na takot si Marco na isinuot ang kanyang headphone at nakinig ng musika. Ngunit naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ama habang sumisigaw ito. Hindi nila ito makukuha, hindi ito mangyayari. Nang gabing iyon, kinuha ni Marco ang camcorder na sinubukan ng kanyang ama. Sa loob, nakita niya ang masayang sandali ng kanyang mga magulang noon. Nakita ni Marco ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na babae, at ang kanyang ina na buntis. Masayang iniisip ng kanyang ama kung ano ang magiging hitsura ng kanilang magiging anak. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang eksena, ang mukha ng kanyang ina ay naging balisa at pagod. Parang may humahabol sa kanya sa labas. Tumingin siya sa lente ng camera at sinabi ang huling mensahe para kay Marco. "Dapat mong malaman na hindi ko ginustong iwan ka, Marco." Ito ang huling liham na iniwan ng ina para sa bata. Pagkatapos ng video ay pumanaw na ang ina ni Marco. Patay na ang ina, pinatay kaya siya ng ama, hindi matanggap ang katotohanan ito. Hinintay ni Marco na makatulog ng mahimbing ang ama at ikinulong ito. Nag-impake siya ng gamit at umalis ng bahay bago pa magbukang liwayway. Pinuntahan ni Marco si Miko dahil gusto niya itong ilabas sa nakakatakot na kagubatang ito. Ngunit ayaw sumama ni Miko dahil hinahanap niya ang kanyang ina, kaya napilitan si Marco na sabihin ang totoo sa kanya. Sinabi niyang hindi na kailanman babalik ang kanyang ina. Sinabi ni Marco na napakasama na ng kanyang ama ngayon. Ginawa nitong abo ang ina ni Miko. Habang naglalakad at nag-uusap ang dalawang bata, biglang huminto si Marco. Dahil sa matagal na pamumuhay kasama ang kanyang ama, natuto siyang makiramdam sa panganib. Kahit wala siyang makita sa gubat sa mga sandaling iyon, alam niyang tiyak na may nakamamatay na panganib sa paligid. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay sunod-sunod na lumabas ang mga DMB sa kagubatan. Pasuray-suray silang lumapit sa dalawang bata, habang hinihila ni Marco si Miko. Pagtakbo nila sa kalsada, nakakita sila ng isang lumang sasakyan. Sumakay ang dalawang bata, pero pinalibutan na sila ng mga DMB. Para bang isang saglit na lang ay itataob na nila ang sasakyan. Nagtago ang dalawang bata sa loob habang nanginginig at walang magawa. Sa gitna ng panganib, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumitaw ang ama ni Marco. Pagkagising niya pala, napansin niyang nawawala ang kanyang anak. Dahil sa matinding pag-aalala, mabilis niyang kinuha ang baril at naghanap sa kung saan-saan. Ang unang lugar na naisip niya ay ang maliit na bahay ni Miko. Pagdating doon, nakita niyang wala ng tao sa loob. Tumakas ang dalawang bata ng magkasama. Sa sobrang pag-aalala, nagtatakbo ang ama ni Marco sa buong kagubatan. Nang sa wakas ay mahanap ang dalawang bata, hinayla ng ama ni Marco si Marco palabas ng sasakyan. Maingat niyang sinuri ang bawat bahagi ng katawan ng bata. Tiningnan niya kung may sugat ito. Doon lang napagtanto ni Marco na ang lahat ng mga DMB sa paligid ay napatay na o naitaboy ng kanyang ama. Gusto sana ng tatay mo na isama si Marco pero tumingin siya kay Miko sa loob ng sasakyan. Hindi na nag-atubili ang tatay mo at mabilis na hinayla si Marco palayo. Kahit na paulit-ulit na tinatawag ni Marco ang pangalan ng kaibigan niyang si Miko. Hinayla ng tatay ni Marco si Marco papunta sa gubat, nagalit si Marco. Kumawala siya sa hawak ng kanyang ama at sinabing masama siyang tao. Katulad kanila, pinatay mo ang nanay ni Miko. Pagkatapos ay nagtanong si Marco, pinatay mo rin ba ang nanay ko, di ba? Sa sandaling iyon, papalapit na ng papalapit ang mga ungol ng mga DMB. Napilitan ng ama ng bata na hilahin si Marco sa isang tagong lugar para magtago. Siya naman ay humawak ng baril at sumugod sa labas para ubusin ang mga DMB sa daan. Habang pinapanood ang ama na unti-unting lumalapit sa sasakyan kung saan nagtatago si Miko, napuno ng pag-asa ang puso ni Marco. Inisip niyang baka hindi naman pala masama ang ama niya gaya ng akala niya, pero sa sandaling iyon, may nakapansin kay Marco na DMB. Napakalapit na ng DMB sa bata at wala na siyang pagkakataong tumakas.
Nanginginig na itinaas na lang ng bata ang baril para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, balak sana ng ama ni Marco na iligtas si Miko, pero nakarinig siya ng putok ng baril. Kaya agad siyang bumalik, ngunit sa pagmamadali, hindi niya sinasadyang nabunggo ng isang DMB. Nahirapan siyang makatakas mula sa DMB. Nang bumalik siya at nakitang walang nangyari sa kanyang anak, labis na natuwa ang ama ni Marco, ngunit sugatan na siya. Alam niyang hindi na niya kayang samahan ang kanyang anak, kaya't ang tanging magagawa niya ay haplasin ang mukha ng kanyang anak. Paulit-ulit niyang ikinulong ang sarili sa isang puno. Takot na baka maging DMB siya at mawalan ng katinoan at masaktan ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay ikinwento na ng ama ni Marco ang nangyari noon. Noong panahong iyon, nakagat ang ina ni Marco ng mga DMB at malapit na siyang maging isa. Hindi matiis ng kanyang ama na makitang mawalan ng katinoan ang kanyang asawa. At maging isang malupit na halimaw, kaya pinatay niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Iyon ang habang-buhay na sakit sa puso ng kanyang ama, ngunit iyon din ang tanging paraan na magagawa niya. Sa landas na tatahakin, hindi na makakasama ng ama si Marco. Ang tanging hiling lang ng ama ay sana ay maging matatag si Marco para mabuhay. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, naramdaman na ni Padre Marco na hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Unti-unti na siyang nawawala ng katinoan at nagiging isang DMB. Tumakas kayo, huwag na kayong lilinggan, sumunod naman si Marco at umalis. Hawak ni Marco ang kamay ni Miko at aalis na sana nang makarinig sila ng putok ng baril sa kanilang likuran. Labis ang pagsisisi ni Marco. Tuluyan na niyang nawala ang kanyang ama. Ngayon, pareho ng ulila sina Marco at Miko. Nagpagala-gala ang dalawang bata nang walang patutunguhan. Ang aklat lamang ng mga dahon ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Upang makapagpatuloy sa paglalakad, nais nilang marating ang lambak ng mga bato na nasa loob ng aklat. Hanapin ang diwata na nakasuot ng puti sa lambak ng mga diwata na makakatulong sa kanila na makalayo sa kasamaan. At mamuhay ng masaya at malusog mula noon. Ang dalawang bata ay gumala ng walang direksyon, kumakain ng mga ligaw na prutas kapag nagugutom. Kapag inaantok, sumasandal sila sa isa't isa para matulog. Sa huli, nakarating sila sa harap ng isang bahay. Nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagpapahinga, at nagbibilad sa araw. Ang kanyang estado ay napaka-relax at masaya. Lumapit ang dalawang bata at nagmakaawa sa lalaking nasa katanghaliang gulang na bigyan sila ng pagkain. Nakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na dalawang bata lang sila, kaya nabawasan ang pagbabantay niya nang marinig niyang gustong pumunta ni Marco at Miko sa Stone Valley para hanapin ang diwata. Gusto sanang ihatid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga batang ito na may pangarap. Ngunit hindi siya makaalis dito dahil naging DMB na ang lahat ng kanyang mga anak. Hindi niya kayang patayin ang mga ito kaya ikinulong na lang niya sila. Sa ganoong paraan, nakikita pa rin niya ang kanyang mga anak araw-araw. Naghanda ng pagkain ang lalaki para kina Marco at Miko. Habang pinagmamasdan ang dalawang malulusog na bata, puno ng pag-asa ang mga mata ng lalaki. Iniisip niya na baka may lunas pa. Dahil naaalala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na noong taong iyon, lahat ng batang ipinanganak ay may biro. Kung hindi magkakasakit ang dalawang batang ito, baka makahanap ng lunas. Para sa mas marami pang bata. Pagkakain ni Marco at Miko ay umalis na sila. Naglakad ang dalawang bata sa tabi ng riles patungo sa isang abandonadong istasyon ng tren. Nakahinto pa rin ang tren sa riles kaya mausisang umakyat ang dalawang bata sa unahan nito. At kinalikot ang mga gamit sa control panel. Sa istasyon ay may ilang mga bagon na nakasara ng mahigpit. Lumapit ang dalawang bata roon at sumilip sa siwang para makita kung ano ang laman ng bagon. Pagtingin nila, nakita nila ang grupo ng mga DMB sa loob. Dahil sa takot ay lumingon ang dalawang bata at nakita nila ang dalawang lalaking may hawak na baril. Na nakatayo sa likuran nila, dinala ng dalawang lalaki ang mga bata sa kanilang base. Nang makita ng pinuno ng base ang inosente at dalisay na mga mata ni Miko. Dahil sa kapansanan nito sa pag-iisip, labis siyang nasiyahan. Sabi niya, si Miko ay dalisay na parang isang anghel. Ang isang anghel na tulad nito ay hindi mahahawaan ng biro. Gusto niyang panatilihin si Miko bilang isang simbolo ng inspirasyon. Samantala, naramdaman ng pinuno na si Marco ay hindi isang magandang senyales. Kung may dalawang batang hindi nahawaan ng biro ang lilito, magbibigay ito sa mga tao ng huwad na pag-asa. Ang pag-asang iyon ay wala namang silbi para sa kanila ngayon. Inutusan ng pinuno ang kanyang tauhan na patayin si Marco. Pumunta ang tauhan sa piitan para ilabas si Marco, pero hindi niya ito tinuloy at ibinalik na lang ang gamit ni Marco. At sinabihan ng bata na umalis na agad. Hindi umalis si Marco dahil nag-aalala siya kay Miko. Nang makatulog na ang lahat, palihim na pumasok si Marco sa silid para gisingin si Miko. Samantala sa dilim ng gabi, tahimik na umalis ang dalawang bata. Kinabukasan, huli na nang matuklasan ng pinuno ang lahat, nawala ang kanilang espiritual na simbolo, at labis na nagalit ang pinuno.
Binaril niya ang alagad na hindi sumunod. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang bata. Pagkaraan ng mahabang panahon, nauhaw si Miko, kaya sinabi ni Marco kay Miko na maghintay doon. Siya naman ay naghanap ng tubig. Nakahanap si Marco ng tubig sa loob ng isang inabandonang gusali. Nakahanap din siya ng sapatos at damit na pamalit. Nang handa na si Marco na lumabas para hanapin si Miko, bigla niyang nakita ang pinuno ng kampo. Pagdating sa base, pinalibutan ng isang grupo ng mga lalaki si Miko. Ayaw na ng leader sa simbolo ng espiritu na ito. Gusto na lang niyang patayin si Miko para hindi nito maibunyag ang tungkol sa base. Biglang may lumitaw na drone sa sandaling iyon. Sinundan ito ng malalakas na putok ng baril. Tinamaan ang leader at namatay agad, bumaba rin si Marco. Gusto niyang protektahan si Miko pero may mga sundalong may dalang totoong baril sa labas. Bagamat hindi matalino si Miko, ramdam niya ang panganib. Umiling ang bata kay Marco para senadoryasan siyang huwag lumapit. Sa pagkakataong iyon, may naramdamang kakaiba ang isang sundalo sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinagtataguan ni Marco. Sa gitna ng panganib, pinulot ni Miko ang baril sa lupa at nagpaputok. Dahil sa pagkalito, binaril at napatay si Miko ng sundalo. Ngayon, nawala na ang lahat kay Marco. Wala na siyang mga kaibigan, wala na ang kanyang ama. Naiwan siyang mag-isa at naghintay na umalis ang mga sundalo. Umalis din si Marco ng mag-isa, at nagsimula na niyang mapagtanto na tama ang kanyang ama. Ang mga taong nakakasalubong sa daan ay maaaring masama, kaya sa katunayan, walang lambak ng bato at wala ring mga diwata. Lahat iyon ay kasinungalingan lang ni ama. Ang mundong ito ay puno ng masasama at walang exemption. Sa matinding lungkot, pinunit ni Marco ang paborito niyang libro. Hindi nagtagal, nakarating si Marco sa labas ng isang lungsod. Pagpasok ni Marco sa lungsod, sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng mga matatayog na gusali. Nakakita siya ng maraming sasakyan, ngunit ang lahat ay tiwangwang at madilim. Tanging mga nakakatakot na sigaw lang ang naririnig. Puno ng DMB ang lugar na ito, kaya napilitan si Marco na magtago sa ilalim ng sasakyan. Naghintay siya hanggang sa makaalis ang mga DMB at hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Doon lang naglakas loob si Marco na lumabas. Dala ang tanging litratong iniwan ng kanyang ina. Hinanap niya ang lugar kung saan ito kinunan isang gusaling abandonado na ngayon. Pumasok si Marco sa loob. Magulo at madilim ang paligid, at may isang silid lang, kung saan may isang babaeng nakaputi na nakatayo sa harap ng bintana. Hindi na malaya ni Marco ang paglapit niya at dahan-daang hinawakan ang kamay ng babae. Bago niya ito dahan-daang niyakap. Hindi lumingon ang babae. Dahan-dahan lang niyang hinawakan ang kamay ni Marco at kinagat ito ng malakas. Takot na takot si Marco at binawi ang kamay niya. Sa kanya lang napagtanto na ang babae ay isa lamang DMB. Ang DMB na nakasuot ng puti ay gumagapang patungo kay Marco. Isinara ni Marco ang pinto, at hindi na makapasok ang DMB. Nawalan ng pag-asa si Marco, gaano niya ba inasam na sana ay ang kanyang ina iyon. Iyon ang tanging pag-asa niya, at ngayon ay tuluyan na itong nawala. Dumaan siya sa isang pader na puno ng mga larawan ng mga tao. Idinikit din ni Marco ang larawan ng kanyang ina doon. Ngayon, wala ng pag-asa si Marco. Naglakad siya ng walang direksyon. Pumasok si Marco sa isang gusali. Narinig niya ang malakas na boses sa loob. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isang virtual na imahe, na nagtatalumpati ng may sigla. Sinabi ng lalaki sa screen, hindi ito migrasyon. Ito ay pagsalakay. Hindi naintindihan ni Marco ang sinasabi ng lalaki. Masyadong malakas ang boses kaya't nagmamadali ang mga DMB patungo sa direksyong ito. Sa unang pagkakataon, hindi tumakbo si Marco sa ilalim ng kalangitan. Walang lugar para sa batang lalaki. Isinuot lang ni Marco ang kanyang headphone at taimtim na nanalangin sa musika. Kahit na kailangan ni Marco na umalis sa kanyang kagubatan, hindi niya ito kailanman iiwan. Kasabay ng panalangin ni Marco, ang mga bala ay lumagpas sa kanya. Ang mga DMB sa paligid ay bumagsak lahat. Nang matapos si Marco sa pagdarasal at tinanggal ang kanyang headphone, napansin niyang tahimik na ulit ang paligid. Puno ng pulang tuldok ng sniper ang katawan ni Marco. Iniligtas ng hukbo ang batang lalaki, ngunit nang matuklasan ng sundalo na nakagat si Marco sa braso. Dinukot niya ang baril sa kanyang bulsa, wala siyang ibang magawa kundi ang barilin ito. Walang ibang pagpipilian si Marco, hindi siya natakot. Tahimik lang niyang niyakap ang sundalo. Wala siyang ibang gustong gawin, gusto lang niya ng yakap. Nagulat ang sundalo nang makita niya sa katawan ni Marco, ang markang letrang M. Itinago niya ang kanyang baril, at tuwang-tuwang sinabi sa iba na ang batang si Marco ay may marka. Isinama si Marco ng militar at muling napuno ng pag-asa ang kanyang buhay. Ang marka sa katawan ni Marco, bagamat hindi ipinaliwanag sa pelikula, pero maaaring hulaan na may kinalaman ito sa hindi pagkahawa ni Marco sa Vero.